Proyekto Helmo. Nakapaikot lamang ang pagkakatali. Naalala kasi ni Leon gawa ng huling nahablot nga ng hukluban itong si Doy bago itali. Bali nagwawala sila ni Guido, kaya siguro nagmamadali ang matanda at basta-basta na lamang inikot ang tali nito doon sa may sanga lamang ng puno na napakaiksi lamang ng dulo nun. At kapag konting pihit lamang ay makakaalis na din si Doy doon. Sinubukan ito ni Doy ng paunti-unti. Nung una ay tila hirap na hirap si Doy dahil nga kailangan niyang pumihit ng paroon at parito. Sobrang nakakapagod pero paunti-unti ay nauusog at nagagalaw niya ang taling yon. Tumigil na lamang sila nang dumating ang matandang hukluban. Meron itong daladalang pagkain ulit. Nakalagay sa may palayok. Pritong karne. Tinimpla ito ng maigi ng napakabango. Inilatag umano ito sa may paahan nila. Aabutin na lamang nila at kakain. Halos maglaway sila Guido sa mga inuulam o hinahain sa kanila ng matandang ito. Napapatanong na lamang sila na kailangan siguro silang patabain ng matanda para malusog kapag sisimulan na nila silang lantakan. Pero ano pa nga ba ang magagawa nila dahil kabilin-bilinan ng kanyang kuya Leon na magpalakas siya para unti-unti niyang maikot sa sanga ang tali niya na yon. Nakakailang subo na sila ng napakasarap na pinritong karne na yon. Nang sabihin ng hukluban ang mga katagang, "Ubusin niyo na yan. Kung kaya niyong ngat-ngatin ng buto, sige lang, kumain kayo ng marami." Tirang karne yan ng batang kasama niyong nilalantakan ko ng ilang araw. Hindi ko na kasi maubos. Mabubulok lang kapag pinatagal ko pa. Kaya prinito ko na lamang para sa inyo. Diring-diri, suka at iyak ang ginawa ng tatlo nun. Si Guido ay tila mababaliw na. Hindi na makausap ng maayos at puro pagmamakaawa na lamang ang sinasabi sa matandang hindi naman siya pinapakinggan. Nang umaga ding yun ay muling umalis ang matanda. At sa pagkakataon na ito ay hindi nag-aksaya pa ng panahon si Doy na ibalikwas ang sarili. Sanay na sanay sila sa mga akyatan sa puno at magbabali-baliktad nun. Kaya naman ang maikot ni Doy ang sarili at maisabit ang mga paa sa sanga sa pamamagitan ng paglalambitin sa taling nasa kamay niya, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik na iangat ang sarili sa sanga na yon. Hatakin ng lubid hanggang sa makarating sa dulo. Ilang beses niyang ginawa yon. Ilang oras ang ginugol niya. Nakatakas si Doy hindi kalaunan. Nakaalis siya sa pagkakatali. Matagal pa bago niya tuluyang natanggal ang natitirang buhol. Pagkatapos ay tumakbo ito sa kanyang kuya Leon, na siyang dahilan kung bakit nagsisisigaw si Guido na siya ang unahing tanggalin sa tali nun. Sigaw na sa tingin nila ay dahilan na tila ba narinig sila ng matanda. Biglang dumating ang hukluban. Sumisigaw ito sa galit na tono. Nilapitan nito si Doy na pilit tinatanggal ang buhol sa tali. Napahaba niya ang tali noon ng kuya niya ng dahan-dahan pero hindi niya buong matanggal yon. Pero sapat na yon. Sapat na yon na maabot ng kuya Leon niya ang matanda at akapin. Sakal-sakal niya ito. Tatakbuhan pa sana ni Doy ang kapatid pero ang liksi pa rin ng matandang yon. At hindi pa ganoon kahigpit ang pagkakahawak ng kuya niya dito. "Doy! Sige na!
Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong sa baba! Sa pinakamalapit na babaan! Doon ka tumakbo, Doy! Hanggang hindi pa gumagabi. Hindi pa ganun kalakas tong pangit na matandang to. Ako nang bahala dito! Dito na tumakbo si Doy. Umiiyak. Ang unang paanang natanaw niya ay sa isang gilid nun. Tinakbo niya yon hanggang sa matanaw niya yung bulaos o yung mga trail na tinatawag na dinadaanan at sinusundan ng mga tao kung saan man sila pupunta. Doon siya dumiretso. Tumakbo ng tumakbo, hanggang sa nakalabas nga siya ng bundok at nakita akong naglalakad na may hawak-hawak na baka. Gaya ng sabi ko, ito yung kabuuan ng kwento niya. Ang mga naibanggit niya lamang sa akin nung una ay yung kung paano sila nahuli, yung tungkol sa matanda, at ang naiwan niyang kuya at kaibigan. Ang dahilan kung bakit hindi niya naikwento ang lahat sa simula ay dahil nagmamadali na ito. Kailangan umano naming makabalik sa may itaas ng bundok bago maghapon. Dahil ayon sa kuya niya, ay lumalakas lamang ang mga aswang kapag paggabi na. Kaya na nilang manligaw. Kaya na nilang magbagong anyo. At hindi limitado ang lakas nila kagaya ng sa ordinaryong tao. Malakas ang kutob ni Doy na malapit lamang din yon mula sa paakyat sa amin. Lalo na at mabilis lamang siyang nakarating sa ibaba. Tanaw na tanaw niya ang lugar namin nun. Hindi ko alam kung papaniwalaan ako ng aking mga magulang pero sabi ko, bahala na. Tinanong ko si Doy kung ano pa ang naaalala niya sa lugar kung saan sila tinali ng matandang yon. Marami umanong hilera ng kawayan. Tapos yung ibang parte ng lugar ay parang dinaanan ng sunog. May mga parte ng bundok na kinakaingin na noon pero kontrolado yung pagsunog dito. Lalo na kung kailangang mag-reforestation kung tawagin. Ibig sabihin, mababa nga lang ang parte ng bundok kung saan sila tinali ng matandang yon. Sadyang naligaw lamang sila para makarating doon nung una silang ipinain ng matanda sa bundok na ito. Dali-dali akong umuwi at sa kamalas-malasan ay wala si tatay at ang mga kuya ko. Ang aking inay ay naroroon pero ano naman ang magagawa ko? Inikot ko yung buong barangay para hanapin si tatay. Nagtanong-tanong na ako sa mga kakilala niya at kaklose pero wala ito. Madalas naman kasing ganito si tatay lalo na pag may bigla ang pagkakakitaan. Pero sigurado ako na bago mag-alas 6 ay uuwi na ito. Nangungulit na noon si Doy. Kung hindi daw kami aakyat doon ay malamang sa malamang wala na kaming maabutan kapag nagsimula na namang magbagong anyo ang matanda. Wala na akong ibang pagpipilian kundi isama ang dalawa kong kaibigang sina Tuting at Osme. Sinabi ko sa kanila ang lahat at dahil sa naniniwala naman sila sa ganun, hindi nila ako tinanggihan. Gusto daw nila ng ganun eh. Unang beses nilang makakita ng harap-harapang aswang kung sakasakali. Sa ilang beses na nilang pamumundok, tanging mga tunog ang mga naririnig nila pero hindi pa sila nakaharap. Nagdala sila ng itak. Ako, wala akong ibang dala kundi tirador lang. Mapapansin ako ng aking ina pag ginawa ko yon. Pinaghintay ko sila muna sa kalsada. Umuwi ako at nagpaalam sa aking ina. Hindi ko sinabi sa kanya kasi alam kong hindi ako papayagan. Ang nilapitan ko ay ang 12 taong gulang ko na kapatid. At ang sabi ko sa kanya, "Noy, mamaya pagka-uwi ni tatay sabihin mo sa kanya, umakyat kami ng bundok.
Hanapin niya kami sa mga kinainginan na mga parte ha. Magdala siya ng mga kasama. Magdala sila ng mga itak. Dagdag ko pa ay wag na wag niya itong babanggitin kay nanay. Bibigyan ko siya ng pera pagka-uwi. Diba, ang bait kong kuya. Tinuruan ko pang magsinungaling ang kapatid ko. Pagkatapos ay lumabas na ako at tuloy-tuloy na naming binagtas ang lugar, papunta sa kung saan bumaba si Doy. Akala namin ay mahihirapan kaming bagtasin ang lugar papunta dito. Pero tila ba sinisigurado din ng kumuha kila Doy na hindi siya maliligaw sa lugar na yon. Dahil nung paakyat na kami, natandaan na kaagad ni Doy ang parte kung saan siya tumalon at lumiko nang makita niya ang daanan ng mga tao. Tumagal din kami sa paghahanap dahil kailangang makasigurado si Doy pataas nun. Tsaka mabagal talaga kapag paakyat ka sa kabundukan. Pagpababa ang mas mabilis nun. Lumiko na kami, tinunto namin ang daan. Hanggang sa unti-unti naming maamoy yung mga parte-parte na nasunog na mga kahoy, na patunay na may mga kainginan ngang naroroon. Nagpasikot-sikot pa kami, pabalik-balik, paroon at parito dahil hindi talaga namin alam o matansya. Iritang-irita na si Doy noon. Unti-unti nang nawawala ang init ng araw. Unti-unti nang namumula ang araw at bumababa sa langit noon. Maski kami kinakabahan pero nandun na eh. Sa totoo lang, hindi din namin talaga alam kung bakit kami naroroon. O bakit ganun na lamang kami kahambog para tumulong kahit ganun pa lang ang edad namin. Pero andun na kami. Hanggang sa isa pang pagbalik at liko namin. Gawa ng wala talagang trail ay tila ba pumitik si Doy na ito yon. Na dito siya tumakbo. Dali-dali pa siyang umakyat. Sumusunod kami sa kanya. At siya nga, nang makita niya ang isa pang padaos-dos na parte, sa taas nun ay may konting patag at sa babang gilid na parte ay may mga sunod na puno. Sigurado siyang dun siya galing. Tumakbo na kami. Hindi na namin hinintay pa na sumunod kay Doy dahil tila ba pagod na rin ito. Basta sa tinuro niya kami tumungo nun. Sa pagtakbo namin ay may mga nakikita kami sa daanan. Mga gutay-gutay na kasuotan. Tsinelas na nakasabit sa kung saan-saan. Na tila ba sa bawat punit na kung anong gamit na yon ay may kwentong nakakahilakbot. Nang marating na namin ang patag na parte sa itaas na yon, nakakasulasok na yung amoy. At sa bandang dulo ay may dalawang lalaki kaming nakita. Ang isa ay halos kaidaran ko na lamang din nakaupo at masikip na masikip ang pagkakatali nun. At ang isang parang kaidaran lamang ni Doy na nakatali naman sa isa pang puno. Kumpirmado, yun ay walang iba kundi si Leon at si Guido. Mukhang nangihina na yung dalawa dahil para bang ang ginawa ng matanda sa kanila ay nilipat sila sa parte na maarawan o matapatan sila ng init nang walang katubig-tubig nun. Tuyong-tuyo ang mga bibig nila. Grabe ang pagkakatali kay Leon. Meron na rin itong pasa at dugo sa ulo na parang pinalo. Bukod sa yung panali ay nakapaikot ng ilang beses sa mga puno at sanga ng pwesto niya. Ay nakalubid pa ito sa dalawa niyang kamay at sa dalawang paa. Mabilis naming napakawalan si Guido. Isang tagpas lamang ng itak na daladala ni Toting ay natanggal na ang pagkakatali sa kanya. Samantalang ang kay Leon, kailangan pa naming tagpasin isa-isa ang mga tali sa sanga bago namin maalis ang pagkakarugtong-rugtong ng taling yon hanggang sa mahatak na namin ang pinakataling
nakapulupot naman sa mga kamay at paa niya. Dito ay naging maingat kami. Inuna naming kuskusin ang itak ang pumapalibot na tali sa paa niya. At pagkatapos ng paa ay ang mga kamay niya naman habang naglalakad kami. Paika-ika si Leon at hindi makapagsalita. Ayon kay Guido, na napakaingay habang naglalakad kami ng dahan-dahan pababa. Grabing galit umano ng hukluban dahil habang ginagapos ito ni Leon nung patakas na si Doy, napilitan itong magpalit anyo pero sa kakaibang paraan. Naging isang malaking aso umano ito para makawala sa pagkakahawak ni Leon. Pero saglitan lamang yon. Natumba kaagad ang matanda matapos makawala kay Leon at bumalik sa matanda nitong pagkatao. Dinuduro-duro nito si Leon sabay habol kay Doy. At siguro ay nang hindi nito makita si Doy ay bumalik ito sa kanila. Pinaghahampas niya ng kawayan ang likod na paahang bahagi ni Leon, dahilan ng parang pagkakapilay nito. At bukod pa doon, ay hinampas nito ang lalaki ng kawayan dahilan para magdugo o pumutok ang noo niya. At ang mas nakakadiri umano, ay dinilaan ng matanda ang dugong yon. Sinakal si Leon at nang mapanganga si Leon, ay biglang kinagat ng matanda ang dila ng kaawa-awang kapatid nito'y. Paulit-ulit niya ring sinasabing kakainin niya sa gabing yon si Leon. Bago niya ito ilipat ng tali, si Guido na naihina umano sa salawal niya ay hindi na pumalag sa takot. Sa pagbaba namin, hindi namin magawang bilisan dahil sa walang-wala na talagang lakas ang kawawang si Leon. Pahakbang, pero dadapa-dapa ito habang nakaakbay kila Toting at Osme. Hindi naman namin pwedeng madaliin ang pagbaba dahil nga delikado rin. Palubog na ang araw. Habang paunti-unti naming nababagtas ang pababa pabalik sa trail, ay nagkakaroon kami ng pag-asa. Pero walang hiya. Maya-maya pa, saktong nung wala na talaga yung huling sinag ng araw ay nakarinig kami ng isang napakalakas at napakatinis na hiyaw. Siya na kaya yun? Naisip ko pa. Nagtinginan kaming lahat. Pero ang nasa isip ko noon ay siguradong maglilitanya pa yung matanda para tuluyan siyang makakapagpabagong anyo. Usme, Toting, may asin kayo? Tanong ko. Wala. Ang buong akala umano nila ay ako yung may dala nun. Sa madaling salita, ay itak at tirador lang ang pangsangga namin nun. Ang ginawa namin, si Guido at Doy ang umaalalay kay Leon. Nasa gitna silang tatlo. Kaming tatlo naman ang nasa gilid. Ginamit din namin ang taling pinutol namin para itali at pagdugtong-dugtungin kaming tatlong nasa labas ng tatlong niligtas namin. Sigaw. Puro makapanindig balahibong sigaw ang naririnig namin mula sa kung saan kami nanggaling. Tanging paghinga lamang namin ang naririnig namin nun. Sa paligid, si Toting ang sinusundan namin habang hinahanap ang trail. Hanggang sa ito na nga, ang hiyaw ay napalitan ng matinis na tunog ng tila pusang nakikipag-away. Napakataas at napakalakas ng tunog na yon. Mahaba, matinis, masakit sa tenga. Hanggang sa nagkagalawan na ang mga dahon, nagkabalian na ang mga sanga. At maya-maya pa, naramdaman ko ang lubid na nakapagitan sa amin at ni Toting.
Tila ba may humahablot dito. Muntikan na akong madapa. Pero nang maibalik ko ang balanse ay napatingin-tingin ako sa paligid nun. Si Toting na nasa harapan namin. Nakatigil. Si Usme, ganun din. At sa harapan mismo ni Toting ay nakaharang ang matanda. At gaya ng pagkakasabi nito'y hubot-hubad ito. Payat ang kamay at paa. Pabilog ang bandang itaas ng katawan. Malaki ang tiyan. Magulo ang buhok. Napakakulay abo ng kulay ng balat niya. At ang mata nito ay kulay dugo na hindi na halos maaninag ang itim na parte. Ibalik niyo ang pagkain ko. Kundi, idadamay ko kayo. Dahil siguro sa marami kami ay malakas ang loob namin na pumalagnon. Subukan mong lumapit. Pupugutan ka talaga naming matanda ka. Hayaan mo na kaming makababa ng bundok. Malapit na kami. Iuuwi na namin yung mga to. Hindi pwede. Akin yan. Pinaghirapan ko yung mga yan. Akin na sila. Kumuha na ako ng bato sa maliit na sakong nakasabit sa may balikat ko. Bilog na bilog at kininis pa yung mga klase ng batong iniipon ko para sa tirador ko noon. Itinutok ko ang tirador sa kanya. Sinadyang wag siyang patamaan. Tinatansya kong tumama ito sa malaking dahon ng gabi. Nabali ang punong yon. Umalis ka dyan! Padaanin mo kami! Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil nagkahatakan na nun. Sinasakal na ng hukluban si Toteng. Napakalakas ng matanda. Nahahatak niya kaming lahat. Kaya naipit din sa gitna ang tatlong tinutulungan namin nun. Isang kamay lamang ang gamit niyang hawak sa leeg si Toteng. Hindi na magawa ni Toting na ihambalos ang itak sa matanda dahil dikit na ito sa kanya. Samantalang si Osmi naman, nawawalan ng balanse sa tuwing lalapit kay Toting nun. Sinisigaw ko na lamang kay Osme na huwag bitawan ng itak niya. Kinakaladkad na kami ng matanda. Kaya ang ginawa ko ay umupo ako pagkarating sa isang parte na maraming puno ng ipil-ipil. Umapak ako doon para hindi na kami mahatak pa. Muli ay kumuha ako ng bato sa lagayan ko. Tinirador ko ang matanda. Hindi tumama. Pangalawa, hindi ulit tumama nun. Pero sa pangatlo, ang tinamaan ko ay ang balikat ni Toting. Sipain mo, Toting! Sipain mo! Pero tila hirap din talaga si Toting nun. Dahil sa pagkawalan namin ng balanse ay nahatak kaming tatlo ng matanda habang nakatali sa isa't isa. Dahilan para mahiwalay sa amin ang tatlong sinasalba namin nun. Nang mabitawan na ng matanda si Toting, alam kong tatalunan niya ang tatlo. Napasigaw ako. Gido! Doy! Leon! Magyakapan kayong tatlo! Kitang-kita ng dalawang mata ko ang mataas na pagtalon ng matanda palapit sa tatlong yon. Pero ang hindi ko alam ay kung paano nagawang makatalon pa ni Osme para harangan ng matandang yon. Habang sinusubukang wasiwasin ito ng itak. At ang pagbuwelo naman ni Toting para abutin ang hita ng matanda at itulak ito habang nasa ere. Pagkabagsak nito sa lupa ay nagpaligid-ligid ito dahil pababa na ang nabagsakan niya. Dali-dali itong tumayo. Nasaan yung aswang siya pero mura siya ng mura na ibigay na sa kanya ang pagkain niya. Hanggang sa
1, 2, 3, 4 na putok ang narinig namin noon. Sa ikatlong putok ay bumulagta ang matanda. Nakaliyad itong natumba. Dilat ang mga mapupulang mata habang nakalaylay ang napakahaba niyang dila noon. Sa hindi kalayuan ay may nakita kaming mga kalalakihan. Isa sa kanila ay may daladalang ilawan. Inilawan niyang aswang at nakita nga namin itong nakabulagta sa ganong itsura. Sa 7 lalaking yon, 2 ang may baril at isa sa 7 ay ang aking ama at ang mga ama nila Toting at Usme. Ang 2 may baril ay tulisan pero mga kaibigan ng lolo ni Usme yon. Nagpatulong silang hanapin at isa-isahin ang mga kaingin pero natuntun nila kami dahil sa ingay namin at sigawan. Unang inakay ang 3 pababa. Tapos ay inalalayan din kaming 3 nagligtas sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga tatay namin sa ginawa namin. Hindi kami pinagalitan. Maya-maya pa, yung mga naiwan sa bandang itaas ay biglang nagkaroon ng putukan. Nagtago pa kami muna at nang humupa na ang putukan ay saka bumaba ang 2 tulisan. Ayon sa kanila, nagulat umano sila dahil bigla na lamang bumangon ang bangkay ng matandang iyon. Yung isang may barel ay binalibag umano sa isa bago ito paika-ika pero maliksing tumakbo palayo. Sinubukan naman nila itong barilin at sigurado silang tinamaan nila pero tuloy-tuloy pa yung pagkapang niya. Sa madaling salita ay hindi nila ito naabutan. Matapos ang pangyayaring yon, nagkita-kita sila Doy, Kido at Leon ng kanilang mga magulang sa pagamutan na. Naging magkaibigan kami lalong-lalo na si Leon na kaedad ko at parang naging kapatid ko na rin yon. Madagdag ko lamang din na si Leon at Doy ay kapatid ni Celia, ang aking napangasawa. Hindi naman din natagalan ng takot namin na mabalikan kami ng matandang aswang. Dahil makalipas lamang ang ilang araw ay may nakakita ng bangkay nito. Matandang hubot-hubad na merong tadtad ng bala sa katawan. Ang medyo nakakatakot ay yung kalahati ng mukha nito. Labas ang gilagid at matatalim na maliliit na ngipin ng meron. At tila ba nangingitim na nasusunog namang ang mga kamay at paa niya. Nabubulok na umano ito sa isang parte ng gubat. Nakatakas man, ay siguro hindi niya pa rin kinaya ang mga tama niya doon. Hanggang dito na lamang, Sir Seth, ang unang karanasan ng aking Tata Fred.